mga pinaka-loyal na hayop sa buong mundo. Ano nga ba? Aso o pusa? Alamin natin. At number 12, Prairie Vole. Ito yung isang maliit pero nakakagulat na hayop. Ang Prairie Vole, para itong maliit na daga na makikita sa grasslands ng North America. Pero sa mundo ng science, sikat ito dahil isa ito sa nakakaunting mammals na kilala sa matibay na pair bonding. Kapag nakahanap ng partner ang Prairie Vole, madalas silang nagtatayo ng pugad, nag-aalaga ng anak at nananatiling magkasama. Hindi man sila kasing sikat ng aso o elepante. Importanteng example sila ng loyalty. Dahil sa kanila, pinag-aralan ng scientists ang bonding hormones tulad ng oxytocin at vasopressin. Bakit nga ba sila loyal? Dahil hindi lang sila basta nagme-mate. Nagkakaroon sila ng partner preference, nagtutulungan sa pagpapalaki ng anak at may biological system na nasa utak na nila sa pagpapalakas ng attachment. Maliit man ang katawan, malaki ang ambag nila sa pag-unawa kung paano nabubuo ang loyalty sa animal kingdom. Number 11, Gibbon. Ito yung maliit na ape na makikita sa forest ng Southeast Asia. Kilala sa mahahabang braso, mabilis na pagtalon sa mga puno at malalakas na duet songs. Isa sa pinaka-interesting sa gibbons ay ang kanilang pair bond. Maraming species ng gibbon ang bumubuo ng long-term partnership. Ang mag-partner ay sabay kumakanta sa umaga at ang duet na yun ay hindi lang basta harana ha. Para rin itong announcement na teritoryo namin ito, pamilya namin ito at magkakampi kami rito. Yan ang mga gibbons. Bakit sila considered loyal? Dahil ang kanilang relationship ay nakatali sa teamwork. Magkasama silang pinagtatanggol ang territory, inaalagaan ng anak at pinapanatili ang bond gamit ang vocal communication. Hindi lang gibbon ay perpektong forever. Pero sa animal world, ang matagal na social partnership ay isa sa malinaw na example ng loyalty. Number 10, Swan. Kapag sinabing symbol of love, madalas swan agad ang naiisip natin. Pero hindi lang ito dahil maganda silang tingnan sa lawa. Maraming swan species ang kilala sa long-lasting pair bonds. Ang swans ay madalas bumubuo ng partner relationship na tumatagal ng maraming taon. Magkasama nilang binabantayan ng pugad, pinoprotektahan ng eggs at inaalagaan ang kanilang cygnets or sisiw. Kung may lalapit na predator, hindi basta-basta aatras ang swan. Kahit mukhang elegante at tahimik, kaya nilang maging agresibo kapag pamilya ang pinag-uusapan. Bakit sila loyal? Dahil ang loyalty nila ay nakikita sa partnership at parenting. Kapag may anak na parehong magulang ang may papel, hindi lang sila ang maganda sa picture. Matapan din silang nagtatanggol ng kanilang pamilya. Number 9, Emperor Penguin. Sa lamig ng Antarctica, mahirap mabuhay mag-isa Kaya ang Emperor Penguin ay isa sa pinakakahanga-hangang example ng commitment sa animal kingdom. Kapag nangitlog ang female Emperor Penguin, pinapasa niya ang egg sa male at dito magsisimula ang matinding sakripisyo. Ang male penguin ay tatayo sa yelo, ilalagay ang egg sa ibaba ng kanyang paa at tatapak-tapakan ito gamit ang brood pouch. Sa loob ng maraming linggo, titiisin niya ang matinding lamig, gutom at snowstorm para lang mabuhay ang sisiw. Dahil sa kanila, ang loyalty ay hindi lang sa partner, kundi sa pamilya. Kailangan ng coordination ng male at female para mabuhay ang chick. Kung bibitaw ang isa, delikado ang buong next generation. Kaya ang Emperor Penguin ay loyal sa tungkulin, loyal sa pamilya at loyal sa survival ng anak. Number 8, Albatros. Kung may bird na parang may long distance relationship, ito ang albatros. Ito ay seabird na kayang gumugol ng matagal na panahon sa ibabaw ng karagatan. Pero kapag panahon na ng breeding, marami sa kanilang bumabalik sa kanilang dating nesting site at dating partner.
Ang courtship dance ng albatros ay hindi basta-basta. May synchronized movements, bill touching, bowing, at iba pang ritual. Minsan, ilang taon pa ang preparation bago tuluyang makabuo ng matibay na pair bond. Dahil ang albatros ay long-lived bird na madalas bumubuo ng lasting bonds, magkasama silang nag-i-incubate ng egg at nagpapalaki ng chick. Dahil isang itlog lang ang kadalasang investment nila, napakahalaga ng cooperation. Sa albatros, ang loyalty ay parang commitment contract sa gitna ng napakalawak na dagat. Number 7. Parrot. Ito'y hindi lang magaling manggaya ng boses. Sila rin ay highly social birds na malakas makabuo ng emotional bonds. Sa wild, maraming parrot species ang bumubuo ng pair bonds at nakatira sa flocks kung saan mahalaga ang communication at social connection. Kapag may partner ang parrot, madalas silang mag-preen sa isa't isa, magpakain at magbantay. Ang preening ay hindi lang paglilinis ng balahibo para itong bonding ritual. Sa captive setting naman, kaya ring magkaroon ng malakas na attachment ang parrot sa human caregiver. Kaya kailangan silang alagaan ng maayos dahil emotional at intelligent talaga sila. Dahil ang parrot may strong social memory at attachment, ay kapag nagtiwala sila, malalim talaga ang bond. Pero dahil matalino sila, kailangan din nila ng respeto, enrichment at tamang care. Hindi sila simpleng dekorasyon, guys. Sila ay social animals na marunong kumapit sa mga kasama. Number 6. Kabayo. Ito ay hindi lang ginagamit sa biyahe, sakahan at digmaan. Sa maraming kultura, naging kasama ito sa trabaho, panganib at mahabang paglalakbay. Ang horses ay herd animals. Ibig sabihin, natural sa kanila ang makipagband at maging alerto sa grupo. Kaya nila makilala ang pamilyar na tao, mag-respond sa tone, body language at emotions, at maging kalmado kapag kasama ang taong pinagkakatiwalaan nila. Bakit nga ba sila loyal? Dahil ang loyalty ng kabayo ay nakakaugat sa trust. Kapag maayos ang trato, consistent ang training at hindi abusive ang handler, ang kabayo ay maaaring maging sobrang dependable. Hindi man sila tulad ng aso na laging sumusunod, ang kabayo ay loyal kapag nararamdaman niyang safe ang relationship. Kaya may mga kabayong bumabalik sa rider, sumusunod sa signal at nananatiling kalmado kahit delikado ang paligid. Number 5. African Wild Dog. Huwag malito sa pangalan, guys. Ang African Wild Dog ay hindi ordinaryong aso sa gubat. Isa ito sa pinaka-cooperative na carnivore sa mundo. Nabubuhay sila sa pack kung saan halos lahat ay teamwork. Sama-sama silang nangangaso, nagbabahagi ng pagkain at tumutulong sa pag-aalaga ng pups. Ang nakakabilib pa, may mga observations na tinutulungan nila ang injured or sick members ng pack. Hindi sila basta iiwan dahil mahina na. Sa kanila, survival ng isa ay survival ng buong grupo. Dahil ang pack nila ay parang organized family unit, mas konti ang aggression kumpara sa ibang predators at mas mahalaga ang cooperation. Kapag kumain ang pack, pati pups at ibang members ay binibigyan. Sa mundo ng predators, bihira ang ganitong level ng teamwork at malasakit. Number 4. Wolf. Ito yung madalas ginagawang simbolo ng strength, pero mas malalim pa rito ang tunay nilang ugali. Ang wolf pack ay kadalasang isang family group. Parents, offspring, at minsan relatives. Hindi ito basta grupo ng random na mababangis na hayop. Sa loob ng pack, may cooperation sa hunting, pag-aalaga ng pups at pagprotekta sa teritoryo. Ang young wolves ay natututo mula sa older members. Kapag may threat, sama-sama silang kikilos. Ang howling nila ay communication din para mahanap ang pack members at mapanatili ang connection. Dahil ang wolves ay nakadepende sa family cooperation, hindi sapat ang lakas ng isa. Ang tunay na power, nasa grupo nila. Ang loyalty nila ay hindi romantic drama. Ito'y survival strategy. Kapag matibay ang pack, mas mataas ang chance nilang mabuhay.
Number 3, dolphin. Isa sa pinaka-intelligent na hayop sa buong mundo, lalo na sa dagat. Pero bukod sa talino, kilala rin sila sa strong social bonds. Maraming dolphin species ang nabubuhay sa pods. May complex communication sila gamit ang clicks, whistles at body movements. Sa bottlenose dolphins, may mga male alliances na tumatagal ng maraming taon. May observations din ng dolphins na umaalalay sa injured or distressed na companion. Minsan, tinutulungan pa itong manatili sa surface para makahinga. Bakit nga ba loyal sila? Dahil ang dolphins ay hindi lang magkakasama at pare-pareho silang nasa dagat. May social memory sila, may alliances at may cooperative behavior. Sa kanila, ang loyalty makikita sa pagtulong, pagkilala sa old companions at pagpananatili ng social bonds kahit sa malawak at delikadong ocean. Number 2, elephant. Kung may hayop na parang may sariling family culture, isa na ritong elephant. Ang elephants ay may complex social life, matibay na memory at malalim na family bonds. Sa elephant herd, kadalasan matriarch ang leader, isang older female na may experience sa paghahanap ng tubig, pagkain at safe routes. Ang calves ay maaaring hindi lang inaalagaan ng nanay. Madalas may allo mothers or ibang females na tumutulong. Kapag may distress ang isang elephant, may mga behavior silang parang pag-comfort, paghawak gamit ang trunk, at paglapit at vocalization. Dahil ang elepante ay hindi madaling makalimot ng kasama, kilala sila sa strong mother-offspring bond, family protection at concern sa distressed members. May mga observations din na nagpapakita ng interest nila sa remains ng dead elephants. Kaya sa animal kingdom, ang elepante ay simbolo ng memory, family at emotional loyalty. Number 1, dog or aso. Hindi lang basta pet. Sa loob ng libu-libong taon, kasama na sila ng tao bilang bantay, hunter, herder, rescuer, guide at companion. Pero ang loyalty ng aso ay hindi lang dahil sa trained sila. May biological at social reason kung bakit napakalakas ng bond ng tao at aso. Kapag ang aso ay nakasama sa owner at nagkaroon ng eye contact at positive interaction, may connection na nabubuo na konektado sa bonding hormone na oxytocin. Kaya maraming asong marunong pumasa ng mood ng tao, sumunod sa signal at manatili sa tabi ng owner kahit hindi sila makapagsalita. Bakit sila ang pinaka-loyal? Dahil ang aso ay may combinations ng attachment, communication, protection, cooperation at emotional sensitivity. May aso na nagbabantay sa bahay, may aso na gumagabay sa bulag, may aso na sumasama sa rescue operations at may aso na simpleng uupo sa tabi mo kapag alam niyang malungkot ka. Ang loyalty ng aso ay hindi perfect sa lahat ng pagkakataon dahil depende rin ito sa breed, training, treatment at personality. Pero sa buong animal kingdom, sila ang pinaka napatunayang hayop na kayang bumuo ng malalim na bond sa tao. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit tinatawag silang man's best friend. Dahil kung minsan kahit pumanaw na ang kanyang taga-alaga, nagbabantay pa rin siya taga-antay kung nasaan ito. At yan ang 12 pinaka-loyal na hayop sa mundo. Aso nga ba? O pusa? Malinaw na malinaw. Aso ang panalo. Kaya kung meron kayong reklamo, i-comment nyo sino ba talagang pinaka-loyal. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment, like, share at subscribe sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy dito, at may Pinoy dun. At syempre, may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like,
share, and comment na lang ha. Goodbye guys!